Kasabay ng nalalapit na pagsusumite ng panukalang pambansang budget para sa susunod na taon, nagbabalang Malacanang laban sa anumang pagsingit ng mga probisyong maaaring magbukas ng pinto sa katiwalian. Kaugnay nito, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagang gawing bukas sa publiko ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget. Narito ang balita ni Jane Codnita. Mariing iginiit ng Malacanang na hindi papayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang uri ng pang-aabuso sa pondo ng bayan sa gitna ng pagtalakay sa panukalang 2026 National Budget. Sa press briefing sa Malacanang, nilinaw ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na dumaan sa masusing proseso ang pagbabalangkas ng National Expenditure Program o NEP. Ayon kay Castro, ang bawat bahagi ng panukalang budget ay pinag-aralan kasama mismo si Pangulong Marcos at mga kalihim ng gabinete sa pagtukoy kung saan dapat ilaan ang pondo ng bayan. Pinaghihirapan po na makagawa ng budget para sa National Expenditure Program. At kung ano man po ang nabuo dito, ibig sabihin po, iyan po ang dapat na paglaanan ng pondo. Hindi po dapat abusuhin yung sinasabing power of the purse at maraming magkaroon kung meron man mga insertions at hindi mapapakinabangan na tunay ng taong bayan. Dahil dito, buo ang suporta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa layuning gawing bukas at transparent sa publiko ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget. Ito ay upang maiwasan ang anumang irregularidad at masiguro ang tamang paggasta ng pondo ng bayan. Dagdag pa ni Yusek Castro, handa rin ng Pangulo na i-veto ang anumang insertions o probisyon sa budget na makikitang walang saysay at posibleng pagmula ng katiwalian. Ang pahayag ng palasyo ay kasunod ng naging paninindigan ni Senate President Cheese Escudero na hindi maaring asahan ng Pangulo na mananatiling buo at hindi maaamyendahan ang isinumiteng panukalang budget ng ehekutibo. Bagamat kinikilala ng Malacanang ang kapangyarihan ng Kongreso pagdating sa deliberasyon ng budget, iginiit ni Castro na dapat manatiling transparent ang proseso at hindi ito gawing daan sa pang-aabuso, lalo na pagdating sa ma-insertion o probisyong wala sa orihinal na NEP. Kung mga insertion po na ito ay masasabi naman po natin na may kabuluhan, malamang po ay hindi ma-veto. Pero pag nakikita po nila na wala naman po itong pagpupuntahan at maaaring madala lamang sa pang-aabuso, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na ito ay i-veto. Sa tanong naman kung ikinokonsidera ng Pangulo ang posibilidad ng reenacted budget, sinabi ni Castro na handa ang Pangulo na magsakripisyo kung ito ang kailangan upang maipakita sa taong bayan na hindi pwedeng basta-basta pakialaman ang pondo ng bayan. Dagdag pa ni Yusek Castro, dahil hindi kabilang ang ehekutibo sa Bicameral Conference Committee, hindi nito direktang nasasaksihan ng paraan kung paano na ipapasok ang ilang probisyon sa budget. Dahil dito, nananawagan ang palasyo na buksan sa publiko ang BICAM deliberations upang masiguro ang transparency at mapanatili ang tiwala ng taong bayan sa paggasta ng pondo ng bayan. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.